So ayun nga, gagawa muna tayo ng table, tapos nakalagay din yung mga details na kailangan na fill-upan. Yung mga kailangan lang na details. So bago yun, kailangan mo nang naka-enable yung developer dito sa Excel. So saan mo siya makikita? Sa option, customize ribbon. Then i-check nyo lang dito yung developer. Kasi nandiyan dyan yung mga function na gagamitin natin. Then after nun, click mo lang yung developer. Insert, tapos mag-insert ka lang dyan ng button. So, pag na-insert mo na siya, i-rename mo lang siya as save. O, dyan mo lang siya muna kasi mamaya gagamitin mo yan. Then, after nun, i-copy natin yung data na mga kailangan natin. Then, i-paste natin siya dito sa datasheet. Paste natin siya as transpose. Nasa sa inyo kung paano nyo i-design yung table nyo. So, sa akin kasi napili ko nga is green. Ayan na. So, inaayos ko lang yung table ko. Ginalagyan ko lang ng border. Then, balik tayo dito sa data entry. So, maglalagay na tayo dito ng mga details na hinihingi. Yan, for example, lang yan. Sorry. So, after nyan, pumunta tayo sa developer, then i-click natin yung record macro. So, after mong maklik yan, may lalabas dyan. Nasa sa'yo kung i-rename mo ba yung macro mo or hindi. Kasi may automatic na name naman yan na lalabas. So, after, i-copy natin yung details. Then, balik tayo dito sa datasheet. Select cell katabi ng last column. Control down, control left, and control up. Para mabalik ka dun sa name. So, i-click mo lang yung name. Then, click Use Relative References. I-click mo lang yung nasa baba ng name. Then, i-click natin ulit yung Use Relative References. So, pagkatapos nga nun, i-paste na natin yung kinapi natin kaninang details as, paste natin siya as transpose. Then, babalik tayo dun sa data entry. Tapos, i-clear natin yung details na pinirapan natin. And, punta tayo ng developer, then stop natin yung record. So, pagkatapos nun, i-right click natin yung save button, then, assign natin yung macro, then, i-select natin yung macro na ni-rename natin kanina. So, yun na. You got it. So, pagkatapos nga nito, i-try nyo na kung lahat ng i-input nyo dito sa data entry, ipapasok ba dito sa datasheet. Yan. So, maglalagay ako ulit dito ng mga example para makikita nyo kung papasok ba siya lahat dun sa datasheet. So, yun lang. I-try nyo na rin yung gawa nyo kung nagpa-function ba siya ng tama.